Hello everyone! So for today's video po is gagawa po tayo nitong napakasarap na cheesy mango cake na hindi na po kailangang i-bake at kakailanganin lang po natin ng 5 ingredients. So tara! So dito po sa ating cake na ito is kailangan po natin itong 5 mga ingredients. So kakailanganin po natin itong crackers na cheese flavor. Kahit anong crackers po na cheese ang flavor is pwede. And then kailangan din po natin ng gelatin, itong grated cheese, isang creme densada, and then of course po yung ating matamis na mangga. So 5 ingredients lang po talaga ang kailangan natin para makagawa po tayo ng masarap na cheesy mango cake. So first po natin na gagawin is, ito yung mangga po natin is kailangan po muna natin itong slice. Ayan, so ganyan lang. And then, slice lang po natin ng paganyan para makagawa po tayo ng maliliit na cubes ng mangga. Ayan, so napakadali lang po. Ayan, so kutsara lang yung ginamit. Super easy lang po talaga ng recipe na ito. So ganyan po yung kanyang magiging itsura, maliliit na slices lang. And then yung remaining na laman po doon sa buto is ginawa ko pong ayan, parang puree. Ayan, so ganyan lang kasimple. And then after po nyan is kakailanganin po nating durugin yung ating cheese crackers. So gagamit po ako dito ng food processor. Pwede po kayong gumamit ng blender o kung wala po talaga is pwede nyo pong pukpukin na lang para madurog po yung ating crackers. So dito po sa ating base ng ating cake, pwede po kayong gumamit ng cheese flavored crackers. Pwede din namang Oreo if gusto nyo ng chocolate or di kaya ay Graham, crushed Grahams, pwede din po yun. So depende na lang po sa inyo kung ano po yung inyong preference. So ayan nga, pinadaan ko lang po yan sa aking food processor ng ilang minuto hanggang sa maging ganyan na po ang kanyang itsura. So okay na po iyan. So after po nyan is ilagay lang po natin yan sa ating cake molder. So kahit anong container po is pwede nyong gamitin. Dito po ay gumamit ako ng aking cake tin. Ayan. So pwede nyo pong lagyan ng melted butter. Lalo na if crushed grahams po yung inyong gamit. Pero dito po sa aking cheese crackers is hindi ko na nilagyan ng melted butter kasi medyo oily na po yung crackers. Ayan. So kailangan lang po natin yung i-press-press ng dahan-dahan. Ayan. So napakadali lang po talagang gawin ng cake na ito. Ayan. So ganyan po yung kanyang maging itsura pag na-press po natin ng mabuti. And then after nyan guys is mag-proceed tayo sa next step which is yung gelatin po. So half lang po ng gelatin ang gagamitin natin dito. So half lang po ng isang pack at disclaimer lang guys, magkaiba po ang gelatin at ang gulaman powder. So make sure po na if you're going to try this is gelatin talaga yung mabili mo. So ayan nga po is lalagyan lang po natin yan ng kaunting lukewarm water. Ayan. And then i-mix-mix lang po natin yan ng bahagya hanggang sa matunaw yung powder. Kailangan po nating iset itong ating gelatin or i-bloom natin ng ilang minuto. Ayan. So mix-mix lang po tayo dyan ng bahagya. So ayan nga. So half lang po ng sachet yung ginamit ko kasi maliit na cake lang naman itong ating gagawin. Ayan. So after ma-mix is pwede na po yan. Pwede na nating iset aside. And then kailangan po natin ng mixer. Ng ating mixing bowl. So gumamit po ako dito ng isang pack ng creme densada. So any brand naman ng creme densada is pwede. And then make sure na chilled po yung ating creme densada overnight. Or if nagmamadali po kayo is ilagay nyo po muna sa freezer yung inyong creme densada ng around 1 to 2 hours. So ayan nga po at kailangan po natin itong batihin ng mabuti hanggang sa mag-double po ang kanyang size. Kaya ginamitan ko na po ng hand mixer. So kung wala po kayong hand mixer, pwede nyo pong batihin ng manual. Kaya lang medyo nakakapagod yon. So kung meron po kayong hand mixer, mas madali. Ayan. So pag na-double na po yung kanyang size, is pwede na pong i-mix natin yung gelatin powder na tinunaw natin kanina. Ayan. And then pinadaan ko lang ulit sa mixer ng ilang segundo. Ayan. Para ma-mix lang po siya ng mabuti. Ayan, so super dali lang po talaga nito. Then after po niya, nalagay na natin yung gelatin, isilagay na po natin yung parang puree na mangga kanina na nanggaling sa buto ng mangga, ayan. And then yung ating grated cheese po, ayan. So medyo madami-daming grated cheese para mas masarap. And then i-mix lang po natin ulit yan ng mabuti. Ayan, so mekos-mekos hanggang sa magumbay na talaga lahat ng mga ingredients na nilagay natin dyan. Ayan, so kitang-kita naman guys na talagang nag-volume na yung ating cream. So mas maganda talaga pag may mixer. Itong mixer ko nabili ko lang po yan sa Shopee ng around 500 pesos at talagang napaka-effective po niya. Very useful. And then ayan po naglagay ako ng kaunting mangga dyan na pa-cubes-cubes kanina. Ayan, so hinalo-halo ko lang siya ng bahagya. And then transfer ko na po yan doon sa ating cake tin. Ayan po. So again, kahit anong lalagyan, pwede nyo pong gamitin dito. Kasi hindi naman na kailangang i-bake eh. After nito, ilalagay lang po natin ito sa ating ref. Ayan. So after nyan guys is naglagay pa ako dyan ng kaunting mangga. Kasi parang nakulangan ako dun sa mangga na nilagay ko kanina. So nag-add ako ng kaunti. Ayan, para medyo madami yung kanyang laman. Ayan, so after nyan is lagyan po natin ito ng cling wrap or kahit anong pantakip dyan. Pero mas maganda cling wrap. And then inid po natin itong i-ref ng overnight para mag-set siya. And then after overnight guys is ganito na po ang kanyang magiging itsura. Talagang napakasarap niya. Ayan, so ang ganda-ganda po ng kanyang itsura. Nilagay ko na din po sa taas yung remaining na mangga. And then, naglagay din po ako ng kaunting grated cheese dyan. And then guys, ganito na nga. Sobrang sarap. Para po siyang ice cream na para ding cake. Masarap na ice cream cake guys. Gamit lang yung 5 ingredients. So try nyo na. Thank you for watching. Follow for more.